Are you sure na hindi na kita ihahatid? Nag-aalalang tanong ni Steph sa kaibigang si Criselda. Oo, Steph. Mas kailangan ka dito sa bar. Kaya ko namang umuwi ng mag-isa. Binigyan ng matamis ng ngiti ni Criselda ang kaibigan. Ilang sandaling titigan pa at napapayag niya rin ito. Okay, sige. Pero tatawag ka sa akin kapag nakauwi ka na ha? Ani Stephanie at hinawakan ang braso ni Criselda. Kung masakit pa rin ang ulo mo, ay mas mabuting huwag ka na munang pumasok bukas. Magpahinga ka na lang. Isi-sick leave na lang muna kita, okay ba yun? Dagdag pa ni Steph. Nagbitiw ng malalim na hininga si Criselda at appreciative na tumango sa kaibigang bading. Maraming salamat talaga, Steph. Promise, mabawi ako sa'yo. Sabi ni Criselda na umani lang ng pabirong palo sa braso niya mula kay Steph. Huwag na nga iyang bawi-bawi na yan, Criselda. Basta promise me na magpapahinga ka bukas, okay? Kung may extra time ako, bibisitahin kita. But for now, sige na, umuwi ka na at malalim na ang gabi. Shoo! Natawa na lamang si Criselda sa pagtataboy sa kanya ng kaibigan. Matapos yumakap at magpaalam dito, ay lumakad na rin siya palayo sa bar na pinagtatrabahuhan. 6 na buwan na siya nagtatrabaho roon sa bar na iyon bilang waitress, at ang lahat ay utang na loob niya kay Stephanie. Steven lang talaga ang pangalan nito pero mas gusto nitong tawaging Stephanie dahil iyon daw ang bagay sa ganda nito. Simula nang magpunta si Criselda sa Manila para makipagsapalaran at para na rin sa sarili, ay hindi naging madali ang lahat sa kanya. Mahirap naman talaga ang buhay sa Maynila. Kailangan mong maging madiskarte at bawat araw ay laging hamon. Maswerte na nga lang siya noong naghahanap siya ng trabaho ay si Stephanie ang nakausap niya. Manager ito sa bar na pinagtatrabahuhan niya ngayon, kaya naman hindi na naging mahirap para sa kanya na pumasok doon. Alam din ni Steph ang kalagayan niya. Wala siyang maalala sa nakaraan niya, pero humanga ito sa determinasyon niyang magpatuloy sa buhay, kaya lalo silang nagkasundo. Kaya rin lagi itong nag-aalala sa kanya sa tuwing masama ang pakiramdam niya. Dahil naikwento niya rito, na natagpuan lamang siya ng 2 mag-asawa sa probinsya na walang malay at sugatan. Gusto niya ring makatulong sa mag-asawang kumupkup sa kanya, kaya siya lumuwas ng Maynila. Salat din kasi sa buhay ang mag-asawa, tapos dumagdag pa siya. Gayunpaman, ay kinargo siya ng mga ito ng ilang taon. Madalang ang trabaho sa probinsya, kaya't nagpaalam siya sa mag-asawa, patungong syudad. Nagpa-check up na siya noon pero ang sabi lang ng doktor ay temporary lamang daw ang sakit niya. Ngunit 6 na taon na ay wala pa rin siyang maalala kahit anong pilit niya. Tanging pangalan nga lang ang naibigay niya noon kay Steph dahil iyon lamang ang naaalala niya. Blanco ang ibinigay niyang resume dito na siyang ipinagtaka noon ni Steph. Kaya nagkakwentuhan sila at mula noon, labis-labis na ang naging concern sa kanya ng kaibigan. Kahit 6 na buwan pa lamang silang magkaibigan, ay nakilala na nilang isa't isa. Alam ni Criselda na si Stephanie ay isang transgender woman. Pero gayunpaman, ay mabilis silang nagkapalagayan ng loob. Nilakad ni Criselda ang walang katao-tao at medyo madilim na kalsada patungo sa sakayan ng jeep. 12 na rin kasi ng hating gabi. Hindi pa man siya nakakarating sa sakayan, ay may napansin siyang paggalaw sa isang basurahan sa kabilang panig ng kalsada. Medyo madilim sa lugar na iyon, kaya halos maningkit ang mga mata niya para lang makita kung ano iyon. At nagulat siya na hindi pala ito pusa, kundi isang bata. Ano naman ang ginagawa ng bata sa ganitong oras? Tanong ni Criselda sa sarili. Tumigil muna siya sa paglalakad at pinagbasdan ng bata na nakasiksik sa gilid ng basurahan. Para itong may tinataguan. At sa di kalayuan nga, 4 na mukhang hindi mapagkakatiwala ang mga kalalakihan ang nakita niyang tumatakbo. Dali-daling nagtago si Criselda sa gilid ng butik na nasa gilid lang niya. Nasa na? Hanapin niyo! Hindi pa nakakalayo yun! Rinig niyang sabi ng isa sa 4 na lalaki.
Tinahip ng kaba ang dibdib ni Criselda sa narinig. Inalala niya ang batang nakita niya na ngayon sigurado siyang hinahanap nga ng mga ito. Kailangan kong ilayo ang batang yun. Kawawa naman. Baka mga kidnapper pa ang mga yun. Ani Criselda sa sarili. Nang marinig niya ang yabag ng mga ito na palayo na, ay dahan-dahan siyang lumabas sa pinagtataguan at tinawid ang kalsada palapit sa bata. Nandun pa rin ito at parang takot ng abutan niya. Bata, hindi kita sasaktan. Huwag kang matakot sa akin. Tutulungan kita, halika. Sabi ni Criselda na may ngiti at banayad ang tinig. Tinitigan lamang siya ng bata na ngayon nalaman niyang batang lalaki pala at pakiwari niya ay nasa edad 5 o 6. Maputi ito at nakasuot pa ng uniforme, ngunit punong-puno naman ng dumi. Halika na, sumama ka sa akin. Ilalayo kita rito at baka makita ka pa ng mga humahabol sa'yo. Silang pinagtataguan mo, di ba? Huwag kang mag-alala. Mabait ako. Hindi ko rin sila kilala. Nadaanan lang kita dito. Halika na, ilalayo kita sa mga yun. Inilahad ni Criselda ang kamay niya sa bata. Tinitigan nito ang kamay niya ng ilang segundo bago nito dahan-dahang inabot. Napangiti si Criselda at inalalayan nitong tumayo. Bilisan natin, baka nasa paligid pa ang mga yon. Sa kabutihang palad ay may napadaan na taxi na agad binara ni Criselda. Isasama niya muna ang bata sa apartment niya. Saka na niya iisipin kung paano ito dadalhin sa pulis. Pagdating sa apartment ay inakay niya ang bata papasok. Halika, huwag kang matakot, ligtas ka rito. Hindi ka mahanap ng mga bad guys dito. Aniya nang tila alanganin pa ang bata. Maya-maya pa ay narinig niyang kumalamang sikmura nito. Mukhang na-trauma ito dahil hindi ito umiimik kahit anong pakikipag-usap ang gawin niya. Nagugutom ka na, no? Sandali, maupo ka muna rito at ipagluluto kita. Okay lang ba sa'yo ang chicken adobo? Tumango ang bata. Dinala niya ang bata sa maliit na sofa sa salas ng apartment bago tumungo sa kusina. Binuksan niya ang TV para malibang ito. Nagsaing ng mabilis si Criselda at naghiwa ng karne para sa iluluto. Habang nagluluto ay panay ang silip niya sa bata na nakaupo pa rin sa sofa. Kung paano niya ito iniwan ay ganun pa rin ang pwesto nito. Saan kaya galing ang batang yun? Ano nangyari sa kanya? Nasaan ang mga magulang niya? Siguradong nag-aalala na sila sa anak nila. Ang gwapong bata at mukhang mayaman dahil sa kutis. Maraming katanungan si Criselda na wala naman siyang mahanap na kasagutan. Lalo lang sasakit ang ulo niya kaya't minadali na lamang niya ang niluluto. Naisip niya na pareho lang sa sarili niya ang kalagayan nila ngayon ng bata. Maraming tanong na walang sagot. Luto ng pagkain. Halika na, kain na tayo. Nakangiti niyang nilapitan ng bata matapos niyang ihain ang pagkain sa maliit na mesa. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Mula pa kanina nang kunin at iuwi ay wala pa rin talaga ito ni isang salita na sinasabi. Kahit pangalan ay hindi masabi. Pareho kaya silang may amnesia? Inakay na lamang niya ang bata papunta sa kusina at inalalayan pa paupo sa upuan. Siya na rin ang naglagay ng pagkain sa plato nito at inasikaso ito. Hinay-hinay lang sa pagkain, baka mabulunan ka. Nakangiti niyang sabi habang pinapanood ang bata. Sunod-sunod kasi ang subo nito sa pagkain na tila gutom na gutom. Sa kabila nun ay nakaramdam din siya ng labis na awa para rito. Mukhang ginutom ito at ang dumi pa ng itsura. Pagkatapos mong kumain ay paliliguan kita ha, baby? Ayos ba yon? Para kapag natulog ka ay presko ka at hindi ka kakatihin. Tingnan mong balat mo oh, ang dami ng kagat ng lamok. Hindi sumagot ang bata at tumingin na lang sa kanya bago muling kumain. Napangiti na lamang si Criselda. Sinabayan na rin ito sa pagkain. Matapos nga nilang kumain ay pinaliguan ni Criselda ang bata. Ang problema niya lamang ay wala siyang ipasusuot dito. Siya lang naman kasi mag-isa sa apartment niya
at hindi niya inaasahang magkakabisita siya ng bata. Sorry baby ha. Wala na kasi akong ibang damit na kakasya sa'yo. Hindi bale at bukas na bukas din ay bibilhan kita ng masusuot mo. Sa ngayon ay iyan munang isuot mo. Sabi niya habang nakatitig sa batang nakatingin din sa suot nito. Plain na puting damit lang naman iyon na masikip kay Griselda pero hanggang tuhod naman ng bata. Ang pambaba naman nito ay itim na cycling shorts na kinailangan pa niyang tahiin ng konti sa garter para lang magkasya sa bewang ng bata. Para tuloy itong Santo Niño sa ayos nito. Pero sobrang cute pa rin. Marahan niyang hinila ang bata at pinaupo sa tabi niya sa gilid ng kama. Pinupunasan niya ang basa nitong itim at makintab na buhok. Patingin nga ako. Ayan, pogi ka na ulit. Hindi ka na madumi at ang bango-bango mo pa. Nakangiti niyang sabi habang hawak ang magkabilang pisngi ng bata na nakaharap sa kanya. Walang tugon ng bata pero nakatitig ito direkta sa mga mata niya. Sa pagkakataong iyon, doon lamang natitigan ng gusto ni Griselda ang bata. Dahil wala nang dumi sa mukha at bagong paligo, mas lalong lumitaw ang maputi at makinis nitong balat na alamagad na inaalagaan ng mabuti ng mga magulang. Mapintog ang mga pisngi nito, manipis ang mga kulay rosas na labi, matangos ang maliit na ilong at ang mga mata ng bata ang humila sa kanyang atensyon. Tila dinala sa ibang mundo si Griselda habang pinagmamasdan ang mga mata ng bata. Wala mang emosyon ay pinapakita ang mukha nito. Ngunit ibang-iba ang nakikita niya sa pares ng hazel brown na mga mata nito. Hindi mawari ni Griselda, ngunit para may sinasabi ang mga mata nito. Na para bang kinikilala siya at ang higit niyang hindi maintindihan ay tila nakatitig siya sa sariling mga mata. Nahugot lang sa pagkakatulala si Griselda nang bumagsak ang bata. Nataranta pa siya ngunit nang marinig niya ang mahihinang hilik nito, ay nakahinga na rin siya ng maluwag. Sobrang pagod na pagod siguro ito sa pagtakas sa mga kidnapper, kaya kusa na lamang nakatulog. Hindi ko alam kung saan ka galing at kung anong pinagdadaanan mo, baby. Napakabata mo pa pero nangyayari na to sa iyo. Alam kong pagod ka na rin kaya sige, magpahinga ka na muna. Ligtas ka rito sa akin. Aniya haplos ang buhok ng bata. Inayos niya ito ng higa sa kama at kinumutan. Kinabukasan ay sinama ni Griselda ang bata para bilhan ng mga damit na maisusuot. Pinasuot niya muna ulit ang uniform nito na nilabhan niya kagabi kaysa naman pagsuotin niya ng damit niya. Ayan, marami ka nang pwedeng isuot, baby. Hindi mo na kailangan na pagtiyagaan ang damit ko o ang uniform mo. Sabi ni Griselda sa bata na nakatingala lang sa kanya habang siya ay nagbabayad ng mga binili nito. Hindi pa rin sumasagot ang bata ngunit parang natunaw ang puso niya nang sumilay ang maliit na ngiti sa labi nito. Naramdaman na naman ni Griselda ang tila hila na naramdaman niya sa bata noong tinitigan niya ang mga mata nito kagabi. Kaya bago pa siya maluha sa hindi niya malaman na dahilan, ay inaya na lang niya ang bata na mamasyal sandali. Binilhan niya pa ito ng ice cream. Oh, dahan-dahan baby, baka marumihan ang suot mo. Nakangiti niyang pinunasan ng mukha nitong puro kalat ng ice cream. Halos inapo na sila ng uwi mula sa pamamasyal. Apaw ang ligaya ni Griselda, bit-bit ang mga pinamili nila. Para siyang nagkaroon ng instant anak. Pero sobrang saya niya. Nag-enjoy ka ba sa pamamasyal ngayon, baby boy? Tanong niya sa bata na sumagot lamang ng simpleng tango. Ako rin ay nag-enjoy. Ngayon lang ulit ako nakapamasyal. Hindi na sumagot ang bata na nakatitig na naman sa kanya. Ang mabuti pa, maglinis ka na muna ng katawan at magpalit. Isuot mo ang gusto mo riyan sa mga pinambili natin. Naku, lalo ka ng gagwapo riyan. Kumain ka ng ice cream kanina kaya't sigurado nanlalagkit ka na. Tatayo na sana mula sa sofa si Griselda nang may sunod-sunod na katok sa pintuan niya. Ah, sandali lang baby boy, dito ka lang ha. May bisita yata tayo.
Bilin niya sa bata na tumango lamang. Tumayo si Criselda at tinungo ang pintuan. Nang buksan niya ito ay ang nakasimangot at nakapamewang na si Stephanie ang nakita niya. Steph! Namimilog ang mga matang bungad niya sa bading na kaibigan nang mabungaran ito sa labas ng pinto. Sabi ko diba, tatawag ka kapag nakauwi ka na. Girl, pinag-aalala mo ako. Bakit hindi ka nag-update? Taas ang plakadang kilay ni Stephanie at walang kaabog-abog na pumasok sa loob ng apartment. Oh my gosh! Bulalas ni Steph. Nang marinig ni Criselda ang eksaheradang pagsinghap ng kaibigan, ay isinara niya kaagad ang pinto at sinundan ng kaibigan. Naabutan niya itong nakatayo at nakatitig lang sa batang nakaupo sa sofa. Bessie! Sino itong poging baby boy na to? Don't tell me! Nanganak ka nang hindi ko nalalaman! Halos awang ang bibig ni Stephanie na nakaturo sa bata. Nang tingnan ni Criselda ang bata, ay nakatitig na ito sa kanya. Lumapit kaagad si Criselda sa bata at hinarap ang kaibigan na malaki ang mga mata. Eksaherada naman? Biro niya rito. Maupo ka nga at itichika ko sa'yo. Kinuwento naman agad niya sa kaibigan kung paano niya nakasama ang bata. 2 days na sa kanya ang bata at simula noon ay araw-araw na siyang gumigising at natutulog ng nakangiti. Kaya nawala na rin sa isip niya na i-update si Steph. Imbes na mainis sa kanya si Steph, naging kaagapay pa niya ito sa pag-aalaga sa bata sa mga sumunod na araw. Naunawaan agad nito ang ginawa niyang pagtulong sa bata na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang pangalan. Sobrang happy mo talaga, no? Di maiwasang kunin ni Stephanie habang nakatingin sa kaibigan. Nasa park sila ngayon para ipasyal ang bata. Oo naman, bakit? Hindi ba ako pwedeng maging masaya, Steph, ha? Gaga, syempre pwedeng-pwede naman. Who am I naman para pigilan kang maging masaya, right? Pairap na sabi ni Stephanie. Tama ka nga naman, Steven. Tulad ng inaasahan na niya, pinalo kaagad siya ng kaibigan sa braso at parang kinikilabutang humimas pa ito sa kanyang mga braso. Yak, Criselda! Sino bang Steven ang sinasabi mo? I'm Stephanie, okay? Isang Steven mo pa at lulutlutin na talaga kita, bruha ka. Mahaderang wika ni Stephanie. Natawa na lamang si Criselda. Naputo lang ang tawanan ng dalawa nang lumapit ang bata sa kanila at tinapik ang hita ni Criselda. Yes po, baby boy. Nakangiti niyang tanong dito. Pinunasan niya rin ang pawis sa noo ng bata dahil sa paglalaro sa playground. Hindi nagsalita ang bata pero itinuro nito ang nagtitinda ng sorbetes. Gusto mo ng ice cream? Paniniguro ni Criselda. Tumango naman ang bata at naglahad ng palad. Napangiti si Criselda. Kaya mo na bang bumili mag-isa, Angel? Tanong niya habang kumukuha ng pera sa wallet. Tumango naman ang bata at inabot ang pera bago kumaripas ng takbo. Angel ang binigay niyang pangalan sa bata dahil hindi nga niya alam ang pangalan nito at dahil para sa kanya ay munting anghel itong dumating sa buhay niya. Hindi pa rin siya nagsasalita? May speech problem kaya siya, girl? Tanong ni Stephanie na tulad ni Criselda ay nakatingin din sa bata habang bumibili ng sorbetes. Mukhang wala naman. Naririnig ko kasi siya minsan sa gabi kapag natutulog siya. Tinatawag niyang mami niya. Napatitig si Stephanie sa kanya. Ano bang plano mo, Bessie? Biglang tanong ni Stephanie. Natigilan naman si Criselda at napatingin kay Steph. 2 days na simula nung nakuha mo ang bata. Wala ka bang balak na i-report yan sa pulis? Malaki ang possibility na kidnap victim nga ang bata. Baka mamaya niyan, palabasin pa ng pamilya niya na kasabwat ka ng mga kidnapper, besh. Napayuko si Criselda sa mga kamay sa hita. Hinawakan naman siya roon ni Stephanie. Bessie, nag-aalala lang kasi ako para sa'yo. Hindi natin alam kung saan galing ang bata.
Hindi natin alam kung anong talagang nangyari sa kanya dahil hindi siya nagsasalita. Baka isang araw ay mapahamak ka na lang at mapagbintangan ka na ikaw ang kumuha sa bata. Hindi naman sa tinatakot kita. Sinasabi ko lang ang posibilidad. Mukha pa namang mayaman si Angel. Huling tumingin si Criselda sa kaibigan na pawang nag-aalala lang din para sa kanya. Alam ko naman yun, Steph. Pero di ba, sinubukan naman natin siyang kausapin at alamin ang nangyari sa kanya. Tinanong din natin siya kung anong pangalan niya o kung saan siya nakatira. Pero ayaw niyang magsalita. Willing naman akong isauli siya sa magulang niya. Sabi ni Criselda na mababanaag na ang lungkot sa boses. Nakita niyang pumikit ng mariin si Stephanie at huminga ng malalim. Naiintindihan ko naman ang point mo roon, pero kasi Bessie, may pamilya rin ang batang iyan. Sigurado ako nag-aalala na sila, lalo pat magtatatlong araw na siyang nawawala. Makatwirang paliwanag ni Stephanie. Napayuko muli si Criselda at nararamdaman na niya ang pag-init ng kanyang mga mata at ang lungkot na gumagapang sa kanyang dibdib sa posibilidad na uuwi na si Angel sa totoong pamilya nito. Maging si Stephanie ay nalungkot at naawa sa kanya. Bessie, naiintindihan kong pinanggagalingan mo. Alam kong masaya ka sa pagdating ni Angel sa buhay mo. At kitang-kito ko yun sa mga nagdaang araw. Sa'yo na rin ang galing na binibigyan niya ng kulay ang buhay mo. Pero yun ang kinakatakot ko, Bessie. Natatakot ako na baka isang araw ay masaktan ka ng husto kapag kinuha na siya sa'yo ng totoong pamilya niya. Dahil sobra-sobra ka nang napalapit sa bata. I know na malungkot ka dahil sa sakit mo. Pero dapat pa rin natin siyang isurrender sa mga pulis. Sa puntong iyon ay hindi na napigilan ni Criselda ang damdamin. Napaluhan na siya at agad na tinakpan ang muka. Hindi ko alam, Steph. Hindi ko alam ang gagawin. Napalapit na agad ang loob ko kay Angel. Humihikbi ng ani ni Criselda. Parang ang hirap-hirap ng bitiwan ni Angel. Siya na yung nagbibigay ng saya sa akin ngayon. At parang ang hirap na mawala ng sayang iyon. Nang dumating siya, ay parang may bahagi ng nawawalang pagkatao ko ang nabuo. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko ay may papel si Angel sa buhay ko. Wala na siyang narinig na komento mula kay Stephanie. Pero pinaabot naman ito ang simpatsya sa pamamagitan ng yakap. Kinagabihan ng sila'y umuwi ay hindi na nawala pa sa isipan ni Criselda ang naging pag-uusap nila ni Stephanie. Kaya ba kitang mawala sa akin, Angel? Makasariling na ba ako kung hihilingin ko na rito ka na lang sa akin? Mahina at punong-puno ng lungkot na bulong ni Criselda. Nilalaro ng mga daliri niya ang buhok ng bata habang pinapanood ang maamong mukha nito na natutulog. Lalong bumuhos ang luha ni Criselda na hindi na niya napigilan. 3 araw pa lang ngunit ganito na kalalim ang koneksyon na nararamdaman niya sa bata para maapektuhan siya ng ganito. Sobra talaga siyang malulungkot kapag umalis ito. Hindi niya maisip kung kakayanin niya ba na ibalik na ito sa totoong pamilya nito, pero alam niya rin kailangan niyang gawin ang tama. Pero paano ko? Paano na ulit ako? Ito ang mga huling tanong niya bago siya nakatulog. Samantala, malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin dalawin ng antok si Aragon. Kitang-kita sa lalim ng mga mata niya ang pagod, puyat at labis-labis na pag-aalala. Nasa veranda siya ng kanyang silid at sumisimsim ng alak sa hawak na baso. Damn bunch of fucking useless! Galit niyang bulalas. Naibato niya sa sahig ang basong yelo na lang ang laman bago siya pumasok sa kanyang kwarto. Mula nang malaman niyang nakidnap ang anak ay hindi na siya tumigil sa pagpapahanap dito. Pero 3 araw nang lumipas ay wala pa ring lead kung nasaan ang kanyang kaisa-isang anak. Alam niyang kidnap for ransom ito
dahil ang pamilya lang naman nila ang isa sa mayamang pamilya sa bansa. Pero sa hindi malamang dahilan ay wala pa siyang tawag na natatanggap kaya hindi na niya maitago ang labis-labis na pagkabahala. Kahit ilang milyon pa ang hilingin ng kidnapper, ay willing siyang magbigay maibalik lamang ng buo ang anak niya. Damn it! I will find you, Israel. Daddy will find you, son. Hindi pwedeng pati ikaw ay mawala sa akin. Sabi niya bago pabagsak na humiga sa kama at binagsak ang braso sa ibabaw ng mata. Kinabukasan ay binalabog si Aragon ng malakas na ring ng kanyang cellphone. Masakit pa ang ulo niya pero padabog niya itong kinuha at sinagot. Make sure na magandang balita ito or else alam mo ng paglalagyan mo. Mariing banta at bungad niya sa nasa kabilang linya. Ngunit nagising ang diwa niya at mabilis na napabangon sa sinabi nito. You better be serious. Nakita niyo na siya? Nakita niyo na ang anak ko? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Kumakabog ang dibdib niya sa galak. Positive, sir. Ipapadala po namin agad sa iyo ang address kung saan namin siya na-trace. Sabi ng kausap niya. Binabaan niya ito ng telepono at dali-daling naligo at nagbihis. Nang pababa na siya ng hagdan ay sinalubong siya ng mga kasambahay, ngunit wala ni isa sa mga ito ang binati niya dahil sa pagmamadali. Maging ang mga bodyguards ay hindi niya rin pinansin. Sumakay siya sa isa sa mga sasakyan niya at minaneho ito patungo sa address na ipinadala sa kanya. Halos isang bayan din ang layo nun sa kanila, kaya inabot siya ng halos 1 oras sa kalsada bago nakarating sa lugar. Walang pagdadalawang isip ay pinasok niya ang compound at hinanap ang apartment number na ibinigay sa kanya ng kanyang investigador. Nang makita ang unit ay kinatok niya agad ito ng sunod-sunod. Nakakuyom ang mga kamao niya at nagngingit-ngit ang mga bagang. Nasa dibdib niya ang pananabik na makita muli ang kaisa-isang anak. Sandali lang. Sabi ng mahinang boses na narinig niya sa loob na sumagot sa walang tigil, malalakas at sunod-sunod na pagkatok niya. Nagsalubong ang kilay niya nang marinig ang boses at nang bumukas ang pinto, para siyang nakakita ng multo nang makita kung sino ang bumungad sa kanya. Sandali siyang napatda at tila nanigas sa kinatatayuan. Kung makakatok ka naman, wagas! Inis na sabi ng babae sa harapan niya. Sinong hanap mo, mister? Kung nag-aalok ka ng insurance, wala akong pambili. Angil pa ng babae na nagpabalik sa wisyo ni Aragon. Criselda? Nangangatal niyang bigkas sa pangalan ng babae at bigla itong niyakap ng walang ano-ano. Sa kabilang banda, para namang binuhusan ng isang baldeng semento si Criselda na nanigas na lang sa kinatatayuan. Inaantok pa kasi siya nang bulabugi ng malalakas na katok ang pinto ng apartment niya. At nang buksan naman niya ito, ay isang matangkad at maskuladong lalaki ang bigla nilang tumawag sa pangalan niya at niyakap siya sa kabila ng pagkainis niya rito. Nang makahuma sa pagkabigla, ay dali-dali niyang itinulak ang lalaki na napabitiw sa pagkakayakap sa kanya. Tiningnan niya ng matama ng lalaki. Gwapo ito at aakalaing talagang nag-aalok ng insurance sa mga mall. Pero nang magtama ang mga mata nila, ay bigla siyang nakaramdam ng labis na kaba at excitement na hindi niya maipaliwanag. Malakas ang kabog sa kanyang dibdib habang pinapasadahan ng tingin ang gwapong mukha ng lalaki, lalo na ang halos namumula nitong mga mata na parang nalalapit na sa pag-iyak. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang mapulang mga labi, matangos na ilong at tila inukit na panga nito. Pakiwari ni Criselda ay nakita at kilala niya ito, ngunit hindi niya maalala kung saan at kung sino ito. Sino ka? Bakit mo ko kilala? At bakit mo ko niyakap? Manyakis ka? Nakuha niya ring itanong sa misteryosong lalaki. Lalo namang nagsalubong ang makakapal na kilay ng lalaki. Criselda, it's me, Aragon. Hindi mo ba ako maalala? Tila nanginginig pa ang boses ng lalaki.
Taas pa ba rin ang Adam's apple nito? Hindi eh. Pasensya na. Marami kasi akong hindi maalala. May amnesia kasi ako. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Pati pa nga nito ay bahagyang bumagsak at pumatak na ang mga luha nito. Kaya biglang nag-alala si Criselda. Mister, bakit ka umiiyak? Alam kong nakakalungkot ang kalagayan ko pero hindi mo naman kailangang iyakan. Oh God, Criselda, I'm your... Daddy? Sabay na napalingon ang dalawa sa likuran ni Criselda nang marinig nila ang maliit na tinig na iyon. Son! Tumabi si Criselda nang biglang pumasok ang lalaki sa loob ng apartment at binuhat ang bata sa likuran niya. Napatitig na lamang si Criselda sa dalawa na magkayakap ngayon. Sa puntong iyon ay alam na ni Criselda ang susunod na mangyayari. Napagkamalan pa niyang agent ng insurance ang lalaki, pero ito pala ang ama ni Angel. Isinara na niya ang pinto at hinayaan ang mag-ama. Sobrang tahimik ng salas ng apartment ni Criselda. Nakamasid lamang siya sa mag-ama na magkatabi ng nakaupo sa sofa sa harapan niya. Ngayon na magkatabi ang dalawa, hindi maitatanggi ni Criselda na mag-ama nga ang dalawa. Para ang mga itong pinagbiyak na buko. Pati reaksyon ng muka ay parehong-pareho. Nang dumako ang mga mata ni Criselda kay Eragon, ay parang binomba na naman ang hangin ng dibdib niya. Nandoon pa rin ang kakaibang tingin na binibigay nito sa kanya mula pa kanina. Parang nananabik, nangungulila at may kalituhan. Hindi nag-iba ang paraan ng pagtitig ni Eragon sa kanya, kaya si Criselda na lamang ang umiwas ng tingin at yumuko. Una sa lahat, gusto kong humingi ng sorry dahil hindi ko kagad na-report sa pulis ang tungkol sa kanya. Sabi ni Criselda na nakayuko lang at humugot ng malalim na paghinga. Wala kasi akong alam na impormasyon sa kanya kasi ayaw niyang magsalita. Sana maniwala ka sa akin na wala naman akong balak na masama sa kanya. Dinala ko siya rito sa apartment ko kasi nakita kong may mga humahabol sa kanya. Hindi ko alam kung paano siya ibabalik o kung saan ba siya nakatira kaya... That's enough. Pigil ni Eragon sa paliwanag niya. Napakaslot ang katawan ni Criselda sa biglang pagkasalita ni Eragon. Napilitan siyang magangat ng muka para tingnan ito. Of course, I believe you. I will always believe you. Ani Eragon na medyo pabulong ang huli. This is not the first time na may nagtangkang kunin ang anak natin. Kunin si Ezreal. But this is the first time that I almost succeeded. Matalino ang anak ko at alam na niya ang gagawin niya sa ganong senaryo kaya't alam kong makakaligtas siya. Mula sa anak ay si Criselda naman ang binalingan ni Eragon. Natensyon na naman si Criselda nang magtama ang mga mata nila ng lalaki, kaya kay Azrael na lamang siya bumaling. Tama nga ang kutab niya na matalino at malakas ang loob ng bata, dahil hindi niya ito nakitang umiyak noong gabing kinuha niya ito. At tama rin ang sinabi ni Stephanie na posibleng galing sa mayamang pamilya ang bata. Nandito nga sa harapan niya ang ama nito na isa palang Hernandez at kasalukuyang CEO pa ng Hernandez Corp, isa sa pinakamalaking automotive company sa bansa. Paano siya nakidnap? Ezreal palang pangalan niya. Tinawag ko siyang Angel dahil ayaw niyang magsalita. Bagamat ba'y hinala na siya kung bakit ito nakidnap, ay naitanong pa rin niya. Siguro para may masabi lang siya. Sa school niya, nagpanggap silang bodyguards ng anak ko at kinuha siya nung palabas na siya. Sagot naman ni Eragon. Sinubukan niyang itago ang gigil kahit papaano. We tried to track them down pero mautak ang mga kidnappers. Inabot pa ng 3 araw bago siya nahanap ng mga tauhan ko. And thank the heavens that of all people, sa iyo siya napunta. So, thank you, Criselda. Muling kinabog ng matinding kaba ang dibdib ni Criselda
nang bigkasin ni Eragon ang pangalan niya. Parang may hatid na kaba, excitement at kaginhawaan iyon sa kanya na hindi niya rin maunawaan. Iniisip niya pa rin kung paano nito nalaman ang pangalan niya. Pero sa kabilang isip naman niya ay nagsasabi na maliit na bagay na lang iyon para sa isang bilyonaryong Hernandez. Malamang ay investigador nito ang nakapagsabi ng pangalan niya. Kukunin mo na ba siya? Sunod niyang tanong bagamat tila may batong bumara sa lalamunan niya nang sabihin niya iyon. Tinitigan siya ng mataimtim ni Eragon bago tumango. Yes, hindi ligtas para sa kanya na magtagal dito. Siguradong hinahanap pa rin siya ng mga kidnappers. Tumango na lamang din si Criselda at tumikhim para alisin ang bara sa lalamunan. Binalingan naman niya ang batang ngayon ay alam na niya ang pangalan. Ezreal Craig pala ang pangalan mo, Angel. Ang ganda. Bagay na bagay sa isang matapang at matalinong bata na tulad mo. Nakangiting ani Criselda, bagamat may namumuunang lungkot sa puso niya. Pero hindi niya rin napigilan ng luha sa biglang sinabi ng bata. Mommy! Nanlaki ang mga mata ni Criselda at parang natunaw ang kanyang puso. Narinig na niya ang boses ng bata tuwing tulog ito na tinatawag ang mommy nito. Pero ngayon nagising ito at sa kanya pa nakatingin ay ibang ligaya ang hatid nito sa kanya. Tumayo si Ezreal at dali-daling yumakap sa kanya nang makita siya ditong umiiyak. Napayakap na lang din si Criselda sa bata ng mahigpit. Mami, miss kita, Angel. Mag-iingat ka palagi, ha? Kung may time ka, pwede mo akong bisitahin dito. Humihikbing bulong ni Criselda sa bata habang hinihimas ang buhok nito. Sige na, sama ka na sa daddy mo, baby. Iaayos ko lang ang mga damit mo para makauwi ka na. Nilayo ni Criselda ang bata sa kanya at dali-daling tumayo. Kung tatagal pa kasi siya na yakap ang bata, ay baka hindi na niya ito pakawalan pa. Pero nang papasok na siya ng kwarto nila, ay bigla siyang tinawag ni Eragon. Wait, Criselda. Tumigil si Criselda pero nanatiling nakatalikod. Basang-basa pa rin kasi ng luha ang mukha niya. I want you to come with me. Come home with us, Criselda. Mabilis na napalingon si Criselda kay Eragon na nakatayo at nakatingin sa kanya. Tumakbo muli sa Ezreal sa kanya at niyakap ang bewang niya. Please, come with us. He needs you, Criselda. Muling sabi ni Eragon. Mas ligtas ka ron. Nag-aalala ako na baka balikan ka ng mga kidnapper at idamay. Katwiran pa nito. Pero hindi ko kayo kilala. I'm Eragon. Makikilala mo rin sa bahay namin ang iba ko pang kapamilya. Sige na, sumama ka na sa amin, Criselda. Gusto ka ng anak ko at komportable siya sa'yo. Napayuko si Criselda sa bata na nakayakap sa bewang niya at nakatingala sa kanya. Ngayon niya lang nakita na namumula na rin pala ang mga mata nito. Nang mga oras na yon ay walang ibang nasa isip si Criselda kung hindi ang huwag mapalayo sa bata. Hindi niya alam kung ano ang koneksyong nararamdaman niya rito at ganoon din sa ama nito, pero masaya siyang may pagkakataon pa siyang makasama ulit si Ezreal. Kaya naman hindi na tumanggi pa si Criselda sa alok ni Eragon. Matapos ang halos 2 oras na pag-iimpake ng mga damit, ay tuluyan nang iniwan ni Criselda ang apartment na naging tahanan niya rin sa loob ng halos 6 na buwan. Alam niyang maninibago siya sa bagong landas na tatahakin, ngunit mas hindi naman niya kakayanin na maiwan muli sa apartment na iyon ng mag-isa. Ngayon nga ay nakasakay na siya sa sasakyan ni Eragon. Katabi niya sa likuran si Ezreal na naglalaro sa phone ng daddy nito. Sabi mo, nagtatrabaho ka sa isang bar, right? Medyo nabigla pa si Criselda sa tanong na iyon ni Eragon. Tahimik lang kasi ito mula pa kanina nang umalis sila. Naisip din tuloy bigla ni Criselda si Stephanie. Siguradong magugulat ito sa biglaang pag-alis niya sa apartment.
Tatawagan na lang niya ito para magpaliwanag sa susunod. Opo, sir. Eragon, Griselda. Mariing putol nito. Nakatingin ito sa kanya mula sa rear view mirror. Just Eragon is fine. Napakurap-kurap si Griselda at umiwas ng tingin. Pero kayo po ang daddy ni Estrial at ngayon ay sa inyo na ako magtatrabaho bilang tagapangalagaan niya. Kabastusan naman po siguro kung tatawagin ko lang kayo sa pangalan niyo. Ni Griselda. Iyon kasi ang napagkasunduan nila. Ang maging tagapangalaga siya ni Estrial kaya tinanggap niya agad. I know, but that's what I want, Griselda. Eragon na lang itawag mo sa akin. Walang po at opo. Walang sir, okay? Hindi maintindihan ni Griselda kung bakit iyon ipinagpipilitan ni Eragon. Wala siyang maisip na malinaw na paliwanag. Gayunpaman ay sumang-ayon na lamang siya. Sige. As I was saying earlier, doon sa bar na pinagtatrabahuhan mo. Bumalik ang tingin ni Griselda sa rearview mirror. Nagsalubong na naman ang mga titig nila. Sabihan mo na lang ang kaibigan mo roon na hindi ka na papasok doon, okay? O gusto mo ako na magsabi sa bar na yon? Kaagad naman siyang umiling. Hindi na po. Ang ibig kong sabihin ay hindi na. Ako na lang ang tatawag kay Steph mamaya. Sagot niya. Medyo naiilang pa nga siya pero iyon kasi ang gusto ng lalaki. Dahil sa kwento ni Griselda kung paano niya unang nakita si Estrial, ay nalaman ni Eragon na nagtatrabaho siya sa bar bilang waitress. Naaalala pa nga niya ang halong gulat at galit na puminta sa mukha ng lalaki kanina nang sabihin niya iyon. Griselda. Napaigtad na naman sa gulat si Griselda nang tawagin siya ng lalaki. Natameme na naman kasi siya bigla. Ano yun? Nauutal niyang tanong dito. You mentioned earlier na may amnesia ka. Tama ba? Tumango si Griselda bago bumaling sandali kay Estrial na tumigil na sa paglalaro. Bigla itong dumantay sa kanya na parang inaantok na, kaya hiniga niya muna ito sa hita niya at sinuklay ang buhok nito. Tiningnan lang siya ng bata bago itong umiti at pumikit. Napangiti na lang din si Griselda kasabay ng pagbitiw ng malalim na hininga. Oo, yun ang sabi sa akin nandun sa ospital sa probinsya. May mga hindi kasi ako maalala sa nakaraan ko. Bigay niya ng bahagyang paliwanag sa pag-uusisa ni Eragon. Mga 6 na taon na rin siguro, sabi ni Nanang Feliz at Tatang Nestor. Iyong mga nakapulot at umaruga sa akin doon sa isang isla ng Santa Ines. Puro raw ako sugat at may malalang tama sa ulo nung natagpuan nila ako sa pangpang. Akala nga nila'y patay na ako ngunit himala raw na buhay pa ako. Sandaling tumigil si Griselda nang maramdaman ang bikig sa lalamunan. Pinakalma niya sandali ang sarili bago muling nagpatuloy. Araw-araw kong tinatanong sa loob ng halos 6 na taon kung sino ba talaga ako at kung saan ako galing. Para akong bulag na nangangapa sa dilim sa paghahanap ng sarili ko. Hanggang sa nagkalakas loob na rin akong umalis ng isla at nagtungo rito sa Manila para magtrabaho. Gusto ko rin kasing tumulong kina Nanang Felisa lalo pat may sakit na si Tatang Nestor. Umaasa rin akong may mahahanap ako na kahit konting sagot dito sa syudad. Pero hanggang ngayon wala pa rin akong maalala. Biglaan na lang napahawak sa noon niya si Griselda at humima sa sentido pagkatapos maglahad. Napansin naman iyon ni Eragon na agad itinabi ang sasakyan sandali sa gilid. Griselda, are you okay? Tell me kung may masakit sa'yo. Tiningnan lang siya ni Griselda. Nakaharap na pala ito sa kanya at baka sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Wala. Ayos lang ako, Eragon. Medyo kulang kasi ang tulog ko kagabi. Sabi na lang niya bagamat ang totoo ay biglang kumirot ang ulo niya kanina na mabilis din namang nawala. Are you sure? Ang mabuti pa siguro dumaan muna tayo sa ospital para mapatingnan ka sa... Hindi na. Mabilis na putol niya kay Eragon.
Medyo nahiya pa siya sa lakas ng boses niya. Hindi na. Ayos naman na ako. Kailangan ko lang sigurong maidlip ng kaunti. Ulit niya. Ilang segundong walang narinig si Criselda mula kay Eragon, bago niya ito narinig na huminga ng malalim. Okay. Pagsang-ayon ng lalaki. Medyo malayo pa naman tayo sa bahay. Rest, Criselda. Igisingin ko na lang kayo ng anak ni Ezreal kapag nakarating na tayo. Nagsalubong na naman ang kilay ni Criselda. Mula pa kanina niya napapansin na parang may mga pinuputol na sasabihin ng lalaki, pero hindi na niya pinagtuutuunan ng pansin. Tumango na lamang siya. Sige, salamat. Sumandal na siya sa backrest para maidlip sandali. Samantala ay halos hindi naman mapatid ang tingin ni Eragon kay Criselda. Pabalik-balik ang tingin niya sa kalsada at sa mukha nito na akala niya ay hindi na niya muli pang makikita. Halos 6 na taon. Ganon siya katagal na naghintay at nagtiis. Halos mawala na siya ng pag-asang makikitang muli ang asawa niya. Ngunit heto, nasa backseat na ito ng kanyang sasakyan, katabi ang anak nilang dalawa. God, it was really you, my wife. Maluha-luha na siya ngayon. Parang ngayon palang nagsisink in sa kanya ang lahat mula pa kanina. I missed you so much, wife. Hindi ako makapaniwala na nandito ka na. You came back. I knew you were alive. Hinayaan na niya ang sariling lumuha ng tahimik. Mabuti na lamang at tulog ang mag-ina niya sa likod. Nang mapakalma ang sarili na kanina pa nanginginig sa halo-halong emosyon, ay kaagad niyang inabot ang cellphone at may tinawagan. Teo, hanapin niya itong isla ng Santa Ines at kumalap kayo ng impormasyon tungkol sa asawa ko. Gusto ko rin na balikan niyo lahat na nangyari 6 years ago. My wife's back, pero may amnesia siya. Hindi ako naniniwala na aksidente ang nangyari sa kanya noon. Huwag kayong babalik ng walang dala. Naiintindihan niyo? Binaba niya rin ang tawag matapos utusan ng pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Hindi pa man din niya na ibababa ang cellphone ay nagring na naman ito na agad niyang sinagot. Hello, Dad. Sagot niya sa tawag. Is it true? Nahanap mo na siya? Mangha, gulat at hindi makapaniwala ang tono na mababakas sa boses ng daddy niya ang bubungad sa kanya sa kabilang linya. Itinext niya rito kanina na nahanap na rin niya ang asawa niya. Yes, Dad. Muntik pa siyang maiyak nang sabihin niyon. She's back. My wife's alive and she's here with me now. Sandali niyang tiningnan muli ang asawa sa rear view mirror. Payapa pa rin itong natutulog at ganon din ang anak nila. Ito ang tanawin na 6 na taon na niyang inaasam na makita. I can't believe it! How? Paano mo siya nakita ulit? I thought si Estria lang nahanap mo na. Tanong muli ng ama sa kabilang linya. It's hard to explain, Dad. Even I still can't believe na nangyayari ito. Si Criselda ang nakakuha sa anak namin, Dad. Siya ang nag-alaga kay Ezreal for 3 days. But there's a little problem. Problem? What's the problem, son? She can't remember me, Dad. She have an amnesia. Kaya, pakiusapan niyo muna ang lahat dyan sa mansyon about this. Ayoko siyang biglain kagad at baka kung ano pang mangyari. Ako lang bahalang magpaalala sa asawa ko ng lahat. She needs us para makaalala. Okay, son. Ako nang bahala rito. Sabi naman ng dad niya pagkuwan. Thanks, Dad. Sige na. Ibababa ko na ito. Malapit na rin kami. Okay, son. Mag-iingat kayo. Your mom and sister are already crying here. I need to calm them down. Hindi na sumagot pa si Eragon at binaba na ang tawag. Huminga siya ng malalim at muling sinipat ng tingin ng asawa at anak. We're going home, wife. You're finally home. Matapos ang mahabang biyahe ay nakarating na rin sila sa mansyon ng mga Hernandez. Nagising na lang si Criselda nang may tumapik sa kanya.
We're here. Ani Eragon na nakatingin na sa kanya mula sa driver's seat. Tiningnan niya rin sa tabi si Ezreal na siyang tumapik sa kanya. Nag-ayos ng mabilis si Criselda at hinawakan ang kamay ng bata. Si Eragon ang unang bumaba at bago pa mabuksan ni Criselda ang pinto ng sasakyan ay naunahan na siya ng lalaki. Salamat. Ngumiti naman si Eragon sa kanya na bumuhay ng init sa pisngi ni Criselda. You're always welcome. Matamis nitong sabi, bago siya inalalayan sa pagbaba. Medyo nabigla pa si Criselda pero pinagsawalang bahala na lang niya. Halos matulala si Criselda nang bumungad sa kanya ang isang napakalaki at sobrang gara na mansyon. Inaasahan na niyang malaki ang bahay ng mga ito dahil mayayaman nga ngunit hindi niya inasahan na ganito kalaki. Bukod pa roon, tila pamilyar na naman ito sa kanya. Let's go? Untag ni Eragon na nasa tabi niya. Nahihiyang tumango naman siya, hawak pa rin si Ezreal. Si Eragon ang nauna at nakasunod naman sila rito. Bago pa sila makarating sa malaking double door ng mansyon, ay bumukas na ito sa loob at sumalubong sa kanila ang hindi mabilang na tao. Son! Isang ginang na kahit katandaan na ay makikita pa rin ang kasupistikadahan ng ang unang lumapit. Maluha-luha pa ito nang yakapin si Eragon. Mom, stop crying. Ani naman ni Eragon. Nang bumitiw kay Eragon ang mom niya, ay natigilan ito nang makita si Criselda sa likuran niya. Katunayan ay hindi lamang ang ginang, kundi ang halos lahat sa mansyon na sumalubong sa kanila. Napahugulgul lalo ang ginang, kaya agad itong dinaluhan ng isa pang lalaki na kahit may katandaan na, ay mapapansin ang malaking pagkakahawig kay Eragon. Mercedes, calm down. Pag-usapan natin. Mahina pero narinig ni Criselda na sabi ng lalaki na walang dudang ama ni Eragon. Medyo nakaramdam na ng ilang si Criselda dahil halos lahat ng mga mata ay nasa kanya lang. May ilang mukhang hindi makapaniwala at may ilang ding umiiyak tulad ng ina ni Eragon na si Mercedes. Siguro natutuwa lang silang nakabalik na si Ezreal. Pero bakit sa akin sila nakatingin? Bulong ni Criselda sa sarili. Nagulat na lang siya nang biglang lumapit ang isang dalaga na mamula-mula rin ang mga mata at agad na yumakap sa kanya. Oh my gosh! Totoo nga! Elsie! Malakas na tawag naman ni Eragon sa dalaga. Lalapit na sana siya rito, ngunit nakabitiw na ito kay Criselda. What, kuya? I'm just saying na totoo ngang maganda ang nag-save at nag-alaga sa baby nephew ko. Sabi ni Elise na kapatid pala ni Eragon. Muli itong humarap kay Criselda na nakatulala lang sa mga ito. Thank you. Thank you for saving and taking care of our little Ezreal, Ate Criselda. Nagtaka si Criselda kung paano siyang nakilala ng dalaga. Ngunit nang magawi ang tingin kay Eragon na katabi ang mga magulang nito, ay inisip na lamang niya na baka ito ang nagsabi sa mga ito kung sino siya. Masaya na lang na pinanood niya ang mga ito na kinakamusta si Ezreal. Inaya siya ng mga ito na maupo sa grandeng living area ng mansyon at pinakwento sa kanya ang mga nangyari. Bagamat naninibago sa mga taong nakapaligid, ay tila nakakaramdam naman ng kaginhawaan si Criselda. Hindi niya mawari kung ano, ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya, ay parang kampante siya sa mga ito, na para bang palagay ang loob niya sa mga ito at sa lugar kung nasaan siya. Nang mga oras na iyon, walang ibang maramdaman si Criselda kundi saya. Masaya siya para kay Ezreal na nakauwi na ito sa tunay na pamilya at ganoon din siya na hindi siya nawalay dito. Mabilis na lumipas ang 2 buwan mula nang isama si Criselda ni Eragon sa mansyon nito para maging tagapangalaga ng anak nitong si Ezreal. Ngunit ang saya ay hindi pa rin nawawala kay Criselda. Malayong-malayo na ang buhay ni Criselda sa dati noong nasa isla pa siya, na para bang ang daming kulang sa kanya. Ngayon kasi, sa mansyon ng mga Hernandez,
ay tila binibigyan siya nito ng mga piyesa ng puzzle na kailangan na lamang niyang ayusin upang mabuo ang larawan. Pakiramdam niya'y nabubuo siya habang tumatagal sa mansyon kasama si Ezreal at ang ama nitong si Eragon. "Mami!" Ang malakas na sigaw ni Ezreal ang umagaw sa atensyon ni Griselda. Nakangiti siyang tumayo at binitawan ang hawak na gunting. Nasa hardin kasi siya at inaabala ang sarili sa pagpapaganda ng mga bulaklak doon. "Sige na, Griselda anak, ako nang bahala rito. Tinatawag ka na ng anak mo." Nakangiting sabi ng matandang katulong ng mansyon. Nahihiya naman na napakamot sa pisngi niya si Griselda. Hindi pa rin kasi siya sanay kapag binubuyo siya ng mga tao sa mansyon na anak niya raw si Ezreal. Mula rin kasi nang makauwi si Ezreal ng mansyon at hindi na nagtitipid sa pagsasalita, ay panay na rin ang tawag ng mommy sa kanya. "Manang Linda naman, mamaya ay marinig kayo ni Sir Eragon na tinatawag niyong anak ko si Ezreal. Nakakahiya," sabi niya. Sir Eragon ang tawag niya sa lalaki kapag wala ito. Pero Eragon lang kapag sila lang ang magkausap dahil sa iyon ang gusto nito. Narinig naman na niya ng maraming beses, hindi ba? May sinabi ba siya o nagreklamo ba siya? Papanuksong tanong naman ng matanda. Nakagat ni Griselda ang ilalim na labi. Simula kasi nang tawagin siyang mommy ni Ezreal at binubuyo siya ng mga tao sa mansyon, ay wala pa ni isa siyang narinig mula kay Eragon tungkol doon. Katunayan ay nahuhuli pa nga niya minsan nang umingiti ito. Nang maalala tuloy niya ang ngiti ng ama ng batang inaalagaan, ay nag-init na naman ang kanyang mga pisngi. May ibang hatid kasi ito sa kanya. Kapag nakakita niyang nakangiti si Eragon, lalo na kapag kausap siya nito, ay parang may mga naglalarong paru-paro sa kanyang tiyan. Hindi na nga siya teenager para sa ganung bagay. Nasa edad 27 na nga siya, pero kung makaramdam ng kilig sa amo, ay daig pa ang dalaga. Napapatunong tuloy siya sa sarili kung nasaan ba ang asawa ni Eragon. Mula kasi nang dumating siya sa mansyon, ay hindi pa naitatanong iyon at wala rin siyang nakikitang larawan ng babae na maaaring asawa ni Eragon sa mansyon. "Manang Linda, maitanong ko lang po, nasan po ang asawa ni Sir Eragon?" Baling na niyang tanong sa matanda. Tila natagilan naman ito at nawala ang ngiti kanina ng saglit. "Simula kasi nang dumating ako rito, hindi ko pa siya nakikita. Tinanong ko si Ezreal pero nakikibit-balikat lamang siya at ako ang tinuturo niya." Nagbalik ang ngiti sa labi ng matanda, ngunit wala na iyong bahid ng panunukso. "Alam ko man ang kasagutan, ngunit hindi ako ang tamang tao para sagutin iyan. Ang tanging masasabi ko lang, napakabait at napakaganda ng asawa ni Sir Eragon." Makahulog ang sabi ng matanda habang nakatitig sa kanyang mga mata. Gusto pa sanang mag-usisa ni Griselda, ngunit sumigaw na naman si Ezreal na kanina pa siyang tinatawag. Papasok na siya sa loob ng mansyon nang makasalubong si Eragon. Nagkabanggaan pa sila. Muntik nang matumba si Griselda. Mabuti na lang at niyakap siya ni Eragon. "Hey, careful. Are you okay?" Tanong nito sa kanya. Nangilabot si Griselda nang tumama ang mainit na hininga nito sa kanyang pisngi. Oo, ayos lang ako." Natatarantang sagot niya at bumitiw na sa lalaki. Hindi siya makatingin dito. "Sige, tinatawag na ako ni Ezreal." Lalakad na sana siya para lagpasan ito nang hawakan ito ang kamay niya at hinila siya pabalik. "Wait." Tigil nito sa kanya. Napilitan tuloy siyang tumingin dito. Bakit, Eragon?" "I will clear my schedule this weekend. Labas tayo." Sabi nito kaya halos bumagsak na naman ang mga panga niya. "Ha? Lalabas? Tayo?" "Yeah, I mean, you, me, and Ezreal. It's been almost 2 months at hindi ko pa kayo naipapasyal, lalo na si Ezreal after ng kidnapping incident. For sure, nabobore na ang bata rito. What do you think?" Sagot at paghingi pa nito ng kuro sa kanya.
Ikaw naman ang masusunod kasi ikaw ang daddy ni Ezreal. Yeah, but how about you? Ikaw ang mami niya, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Criselda sa sinabi nito. Nahuli pa niya ang pagngisi nito na lalong naglabas ng kagwapuhan nito. Ito na naman ang puso niya. Sa nakalipas na 2 buwan, hindi na niya mabilang kung ilang beses silang nagkaroon ng ganitong moment ni Eragon. Yung mga simpleng pasaring nito na sasabayan ng ngiti na nagpapalambot lang lalo ng mga tuhod niya. So, what's your say? Untag muli ni Eragon sa kanya nang matameme na siya. Lumunok siya at umiwas na ng tingin sa mapanuksong mukha ng lalaki. Kung anong pasya mo, ayun din ang akin. Alright then, sa Saturday na lang. Tumangon na lamang si Criselda at dali-daling umalis sa harapan ni Eragon. Hawak niya pa ang dibdib niya ang binobomba ng malakas na kabog. Ano bang nangyayari sa akin? Ama yun ang batang inaalagaan ko, amo ko, at isa pa ay may asawang tao. Hindi pwedeng laging ganito. Sita niya sa sarili. Huminga muna siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili bago tidungo si Ezreal na nasa living area. Samantala ay nakangiti naman si Eragon habang palihim na pinapanood ang mag-ina na naglalaro sa living area ng mansyon. Hanggang ngayon para pa ring panaginip sa kanya ang lahat. Minsan ngayon natatakot siyang baka isang araw pagising niya ay panaginip lang pala ang lahat. So, when are you planning to tell her everything? Napabaling si Eragon sa taong nagsalita sa likuran niya. Dad. Bati niya sa ama. Tumabi ito sa kanya at sabay na pinanood ang mag-ina. It's been 2 months already pero hindi mo pa rin sinasabi sa kanya ang totoo, son. Atat na ang mami at kapatid mo na sabihin sa kanya kung sino siya. But knowing you, alam kong may pinaplano ka. Alam mo, Dad, kung gano'n na rin ako kasabik na sabihin sa kanya ang totoo. Sabik na akong mayakap siya nang hindi siya magtataka. Pero kailangang unti-unti lang, Dad. Ayoko siyang biglain dahil baka makasama sa kanya. O baka bigla siyang magpanik. Pero sure naman ako na nararamdaman niyang pagmamahal natin sa kanya. Napangiti ang mag-ama nang marinig nila ang bungis-ngisa ng mag-ina na naghahabulan naman sa buong lawak ng living area. Alam ko naman iyan, and I trust your facing son. Sabi ng daddy niya sabay tapik sa balikat niya. But you know too na hindi ko na rin kayang pigilan ang mami at kapatid mo. Every day, halos itali ko sila wag lang sumugad kay Criselda at sabihin ang totoo. Atat na talaga sila. Natawa si Eragon nang makita ang paghilot ng daddy niya sa sentido nito. Alam naman niya yon. Kahit siya rin naman ay nai-stress din sa ina at kapatid nito kapag nasa mansyon niya ang mga ito. Palagi kasi siyang kinukulit ng mga ito na sabihin agad kay Criselda ang totoo. Kaya nga pinakausapan niya muna ang mga ito na sa isang mansyon na lang muna nila ang mga ito manatili hanggang hindi pa ready si Criselda. Don't worry, Dad. Dahil nagsisimula na rin naman akong kumilos. Inuunti-unti kong ibalik at pinapaalala sa kanya ang lahat. Sabi niya kaya bumaling sa kanya ang ama. Really? So, how's the progress? Napangiwi ng konti si Eragon. Well, medyo hindi pa nakikita. Pero at least, alam kong affected na siya sa akin every time na lalapit ako at kakausapin siya. Don't tell me you're flirting with your own wife. Pareho silang natawa. Hey, I'm trying all my cards here, Dad. Kesa naman wala akong gawin. Isa pa, I missed flirting with my wife too. You know what I mean, Dad? Napailing na lamang si Elvis, ang daddy ni Eragon, sa sinabi ng anak. You don't have to tell me, son. Lalong lumawak ang ngiti nito habang nakatingin kay Eragon na pinapanood pa rin ng mag-ina. Nasabi mo na ba sa apo ko ang totoo? Tanong muli ng daddy niya. Yes, Dad. Nasabi ko na. Noong nakarang buwan niya lang sinabi sa anak ang totoo na mami nito si Criselda. Matalinong bata si Ezreal at katunayan
Ay ito pa nga ang nagtanong sa kanya kung sino si Criselda at kung ito ba ang mommy nito. Ayon ng anak niya ay nakita niya kasi si Criselda sa mga picture sa kwarto niya at pati sa phone niya, kaya sinabi na ni Eragon ang totoo. Anong reaksyon ng bata? Of course, marami siyang tanong, Dad. Pinaintindi ko sa kanya nangyari at ang sitwasyon ng mami niya. Kilala niyo naman si Ezreal. Matalinong bata kaya nakiayon sa plano ko. Tumango-tango ang dad niya. Good to know. Mabuti at nagbana sa akin ang batang iyan. Nagsalubong agad ang kilay ni Eragon at tumingin sa amang nakangisi pa. Baka lang nakakalimutan mo, Dad. Ako ang ama ni Ezreal. Sabay na naman silang natawa. But seriously, I'm happy for you, son. You've been through a lot this past 6 years. At masaya akong makita kang nakakangiti na ulit. Konting tiis pa, son. Nandito naman na si Criselda. Wala ka nang poproblemahin pang iba kundi tulungan siyang makaalala. Nagbigay ng totoo at hindi pilit ng ngiti si Eragon sa ama. I know, Dad. And thanks a lot for always being there for me. You're the best, Dad. Sus, wag mo na akong bulahin. Alam ko naman ang gusto mo. Natatawang ani ng ama. Handa na nga pala yung private island natin sa Zambales. Napaasikaso ko na agad pagtawag mo pa lang kanina. Lalong lumawak ang ngiti ni Eragon at niyakap na lang ang ama. Thanks, Dad. Dumaan ang 3 araw at dumating ang araw ng Sabado. Halos hindi mapakali si Criselda sa kinauupuan niya. Ngayon na kasi ang alis nila para sa pinlalo ni Eragon na lalabas daw. Pero hindi naman inaasahan ni Criselda na sasakay sila ng helicopter. Pwede bang magkotse na lang tayo papunta roon? Nangangatal niyang sabi sa lalaking katabi. Criselda, island yung pupuntahan natin. And this is the fastest and easiest way para makarating agad doon. Sigurado ba na safe to? Siguro, susunod na lang ako ron, Eragon. Magbabas at bangka na lang ako. Narinig ni Criselda ang mahinang tawa ni Eragon. Gusto niya pa sanang titigan ng masama ang lalaki, pero mas abala siya sa pagpapakalma sa sarili. We're going to be fine, okay? Araw-araw, tinitingnan itong chopper, kaya safe ito. Sabi ni Eragon bago kinuha ang kamay niya. Breathe, Criselda. Nandito lang ako, okay? Just hold my hand, like before. Tumingin si Criselda kay Eragon sa sinabi nito. Nakangiti naman ito sa kanya. Hawak ang isang kamay niya at minamasahe. Kahit papano ay may hatid itong kapanatagan sa kanya. Pakiramdam nga niya ay hindi iyon ang unang beses na nakasakay siya ng helicopter. Na parang nakasakay na siya minsan dahil pamilyar sa kanya ang pakiramdam, pati ang hawak ni Eragon sa kanyang kamay. Magsasalita pa sana si Criselda nang dahan-dahan ang tumaas ang chopper ng mga Hernandez. Yay! We're flying! Sigaw ni Ezreal na nakalimutan niya halos na nasa gitna pala nila ni Eragon. Napatili ng pigil si Criselda at pumikit na lumipad na ang chopper. Narinig niya pa ang pagtawa ng mag-ama pero hindi na niya pinansin at inisip na lang na babawi siya sa mga ito kapag nakalapag na. Halos 1 oras lang ay nakarating din sila sa sinasabing private island ng mga Hernandez. Hilong-hilo si Criselda pero nang bumati sa kanyang napakagandang paligid pati ang asul na dagat, ay unti-unti siyang nahimasmasan. Wow! Na lang ang nasabi niya habang minamasdan ang paligid bago siya inaya ni Eragon na bitbit si Ezreal. Sabay na lumakad ang dalawa papunta sa nag-iisa ngunit malaking bahay na nakatirik sa isla. Sa malayo pa lang ay nakita na nila ang mga caretaker na nakaabang sa kanila. Good morning, Sir Eragon! Masayang bati ng mga ito sa kanila nang gumawi ang mata nila kay Criselda. Ma'am Criselda? Nagtaka si Criselda sa nakitang gulat sa mukha ng mga ito, lalo na sa 2 matandang mag-asawa. Bago pa sila nakapagsalita o si Criselda, ay sumingit na si Eragon.
Manang Josie, pahanda na lang ng kwarto please. Mabilis na utos nito na agad tinalima ng mga katiwala. Humarap din si Eragon kay Griselda nang umalis ang mga ito. Griselda, gusto mong magpahinga muna? Gigisingin na lang kita kapag lunch na. Tumango naman si Griselda. Oo, medyo hilo pa nga ako. Okay, let's go. Si Eragon na mismo ang sumama sa kanya sa kwartong tutuluyan niya sa mansyon. Pagpasok niya ay bagsak agad siya dahil nga hilo pa sa naging biyahe. Kinahapunan ay nagyaya na si Ezreal na maligo sa dagat na agad pinaunlakan ni Griselda. Namiss rin kasi niya ang dagat, lalo pat ang halos 6 na taon niya ay sa isla rin siya na malagi. Alam mo ba, baby boy, sa isang isla rin ako nakatira doon. Kwento ni Griselda sa bata habang sila'y nakababad sa tubig. Really, mommy? Oo naman. Doon kasi ako napadpad noong na-aksidente siguro ako. Tapos, may nag-alaga rin sa akin doon noon. Para ko na silang nanay at tatay dahil mabuti sila sa akin. Naalala tuloy ni Griselda ang isla, pati ang matandang mag-asawa na umaruga sa kanya. Iniisip niya kung ano ang lagay ng mag-asawa. Noong nasa bar siya ay nakakapagpadala pa siya sa mga ito ng tulong. Pero ngayon ay hindi pa ulit dahil hindi naman siya lumalabas lagi ng mansyon. Saka na lang siguro kapag napadpad siya sa bayan. Malaki ang sahod niya kay Eragon. Hindi nga niya alam kung bakit sobra-sobra, hindi naman siya masyadong pagod kay Ezreal. Napabalik lang siya sa wisyo ng may maliit na kamay na humaplos sa pisngi niya. You're crying, mommy! Napatingin siya kay Ezreal na nakatitig sa kanya. Dali-dali niyang pinunasan ng muka at ngumiti. Hindi naman. Nabasa lang siguro ng alon. Tara na doon. Tuturuan kitang manghuli ng maliliit na kurokoy. Marunong ako. Tinuruan ako ni na Tatang Nestor noon. Hinila ni Griselda si Ezreal at tinuruan manghuli ng maliliit na alimango sa tabing dagat. Habang aliw na aliw sila sa paghabol at paghuli sa mga ito, ay biglang dumating si Eragon. Hey, anong ginagawa niyong dalawa? Napalingon si Griselda sa kanya pero bigla siyang natigilan. Napalunok siya habang pinapasadahan ang tingin ng lalaki. Tanging board shorts lang ang suot nito kaya tambad na tambad ang magandang hubog ng katawan nito. Mula sa malalaking balikat, sa hulmadong dibdib pababa sa 6 na pandesal sa sikmura nito. Hindi na nga tinuloy ni Griselda ang pagbaba pa ng tingin sa isa pang nakabukol sa harapan ng shorts nito. Pangisi-ngisi na nakalapit si Eragon sa kanila, kaya agad siyang umiwas ng tingin. You okay? Namumula ka na naman. Tanong nito sa kanya pero hindi niya hinarap. Oo, ayos naman. Nanguhuli lang kami ni Ezreal ng maliliit na kurokoy. Really? Dahil ba ron kaya namumula ka or is it because of me? Did you enjoy staring at my body, Griselda? Nanlaki ang mata ni Griselda at marahas na humarap kay Eragon. Oo, ay hindi. Ang ibig kong sabihin, dahil sa panguhuli ng kurokoy at hindi sa sa'yo. Natataranta at nagkakandautal-utal niyang depensa. Lalong lumaki ang ngisi ni Eragon at nagpamewang pa. Parang aliw na aliw siyang pinagmamasdan. Really? Oo nga. Kung hindi ka naniniwala, bahala ka. Tumakbo na lang siya para sundan si Ezreal na dinadapaan na ang mga kurokoy. Iniwan niya si Eragon na tumatawa. Hey! Wait for me, Griselda! Waitin mo mukha mo. Lumipas ang oras at naging masaya ang bonding ng tatlo sa tabing dagat. Kahit na naging awkward para kay Griselda, ang ilang tagpo nila ni Eragon ay nag-enjoy pa rin naman siya. Nakatayo naman siya ngayon sa balkonahe ng bahay at nakatanaw sa dagat at buwan. Hindi kasi siya makatulog. Why are you still awake, Griselda? Nagulat pa siya sa biglang boses na nagsalita sa likuran niya. Hindi pa niya ito nililingon, ay nasa tabi na niya ito
at nagpatong ng balabal sa balikat niya. Salamat. Tumango lang sa kanya si Eragon. Can't sleep? Muling tanong ng lalaki sa kanya. Tumango na lang siya at tumanaw muli sa dagat. Anong bumabagabag sa'yo? May masakit ba? Masakit na naman ba ang ulo mo? Hindi. Wala namang masakit. Naiisip ko lang sina Nanang Felisa kung kumusta na sila. Nanang Felisa? Yung mga nag-alaga sa'yo sa isla? Oo. Halos magsasyam na buwan na rin pala ako rito. Iniisip ko lang kung kamusta na sila. I'm sure they're okay. Papatingnan ko naman sila sa mga tao ko ron. Ayos na rin si Tatang Nestor mo. Nagulat si Criselda sa sinabi ni Eragon, kaya agad niya itong hinarap. Nakatingin na rin pala ito sa kanya. Napapatingnan sa mga tao mo? Ginagawa mo yon? Bakit? Taka at hindi makapaniwalang tanong niya rito. Ngumiti naman sa kanya si Eragon at tumanaw din sa dagat. Yeah. Hindi ba na-mention mo noon na may sakit si Tatang Nestor mo kaya ka nagpunta rito? Kaya naisipan ko na magpadala ng tulong sa kanila bilang pasasalamat na rin sa tulong nila sa'yo. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. Kulang pa yon bilang kabayaran. Hindi halos makapagsalita si Criselda. Bukod sa hindi niya maunawaan ang ibig sabihin ng lalaki, ay iniisip niya rin kung bakit naman yun gagawin ni Eragon. Bakit nga? Napalingon sa kanya si Eragon at takang tiningnan siya. Anong bakit, Criselda? Bakit mo ginawa yun? Tanong niya rito. Direkta siyang nakatitig sa mga mata nito. Para tumanaw ng utang na loob. Para saan? Bakit ka tumatanaw ng utang na loob sa kanila? Tinitigan lang siya ni Eragon ng masinsinan. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya habang nakatitig sa mga mata nitong nangungusap. Dahil niligtas nila ang buhay mo. Makahulugang sagot ni Eragon nang nakangiti. I know, marami kang hindi maintindihan. But time will come na mauunawaan mo rin ang lahat, Criselda. Tinapik nito ang braso ng misis at inayos ang balabal sa balikat niya. Let's go inside. Malamig na masyado rito. Baka magkasipon ka pa. Naging masaya ang 2 araw na pananatili ni Criselda sa private island. Marami silang ginawa at talagang sinulit nila ang bawat oras. Pero para kay Criselda, dumami lang lalo ang iniisip niya at mga tanong sa sarili. Hanggang sa pagbabalik nila sa mansyon, ay dala pa rin niya ang naging pag-uusap nila ni Eragon sa nagdaang gabi. Aminado na siya sa sarili na espesyal na sa kanya si Eragon. Pero habang tumatagal, ay parang may mas malalim pang dahilan ang nararamdaman niya para rito. Tama ba itong nararamdaman ko? May asawa at anak na siya eh. Pero nasan ba kasi ang asawa niya? Bakit siya ganun kung itrato ako? Yung mga tao rito, pati pamilya niya, bakit parang gustong-gusto nila ako? Paulan niyang tanong sa sarili kahit na alam niyang siya lang din ang mahihirapan sa paghahanap ng sagot. Marami na kasi siyang napapansin simula pa lang ng pananatili niya sa mansyon ni Eragon. Pero habang tumatagal, ay mas dumarami pa ang mga ito na tinatanong na rin niya ang sarili. Kapag tinatawagan niya si Stephanie para magkwento rito, ay hindi rin ito alam ang sagot sa mga tanong niya. Naabala lang ang pagmumuni-muni niya nang makarinig ng boses sa likuran. Miranda, hindi mo siya pwedeng kausapin. Humarap siya sa likuran at nakita si Manang Linda na nakasunod sa isang maputi at tila modelong babae na naglalakad palapit sa kanya. Sino naman kaya to? Tanong ni Criselda sa sarili at tumayo muna mula sa pagtitrim sa mga bulaklak sa garden. Miranda! Tumigil ang babae na tinatawag ni Manang Linda na Miranda at hinarap ang matandang kasambahay. Will you please shut up, Manang? Wala akong gagawin, okay? Gusto ko lang siyang makita at makausap sa personal. Pero ang bili ni Sir Eragon. Alam ko. Ako nang bahala kay Eragon, so please, pwede, iwan mo muna kami. Nakatingin lang si Criselda sa dalawa at nagtataka.
Nang tingnan siya ni Manang Linda ay tumangulang siya rito na parang sinasabing siya na ang bahala. Nag-aalinlangan pa ang matanda pero sa huli ay tumalikod din ito at mabilis na pumasok pabalik sa mansyon. Hinarap na lang ni Griselda si Miranda na mariing nakatitig sa kanya. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Alanganing sabi niya pero tinititigan pa rin siya nito. Mula ulo hanggang paa. Kaya medyo naasiwa na siya. Impossible! You're here! Sabi ng babae. Mawalang galang na po pero hindi kita maintindihan. Sino ka ba? Tanong niya rito. So, it's true. Hindi ka nga makaalala. Walang emosyon na sabi nito habang nakatitig sa mga mata niya. Nagsalubong ang kilay ni Griselda sa sinabi at inasal ni Miranda gayong hindi niya ito kilala. Oo, bakit? Kilala ba kita, miss? Ngumiti ang babae at umiling. Lumakad ito papalapit sa kanya. I'm Miranda and you're Griselda, right? Nagtataka may tumango naman si Griselda. Sino ba tong babaeng to? Girlfriend kaya ni Eragon? O baka naman ito ang asawa? Mga tanong ni Griselda sa isipan. Umalik ang atensyon niya kay Miranda nang magsalita ito. So, kumusta ka? I mean, yung pag-stay mo rito. I heard ikaw ang nag-aalaga kay Esrial. Ayaw man niya sa nararamdaman sa babae ay sumagot pa rin siya. Ayos lang naman. Mababait naman ang mga tao rito at hindi naman mahirap alagaan si Esrial. Of course they will. Ikaw na yan eh. Hindi na naman nakapagsalita si Griselda. Kinakabahan na siya sa presensya ng babae at sa pinatutunguhan ng usapan nila. Maya-maya ay humarap si Miranda sa mga bulaklak sa hardin na inaalagaan ni Griselda mula nang dumating siya sa mansyon. Ewan ba niya pero parang garden ang pinakapaborito niyang spot sa mansyon at parang espesyal ito sa kanya. You know what, Griselda? I have a cousin na sobrang hilig sa pagtatanim ng halaman. This cousin of mine, I treated her like a real sister to me. Since kami na lang ang relatives niya after mamatay sa car accident ang parents niya. Nakatitig lang si Griselda kay Miranda. Hindi niya alam kung ano ang kinukwento ng babae pero nanahimik lang siya at hinayaan itong dumaldal. Magandang relasyon namin ng cousin ko. We're best friends, not until Eragon came. Alam niyang gusto ko si Eragon. Actually, no. Mahal. Mahal ko na si Eragon nun. She knows pero hinayaan niyang ligawan siya ni Eragon at pinakasalan pa ito at nagkaanak pa sila. How hypocrite, right? Hindi maunawaan ni Griselda ng mga oras na yun, ngunit binobomba siya ng kaba. Hindi niya alam kung bakit nasama si Eragon sa kwento ng babae at kung bakit ito nagkukwento ng ganun sa kanya. Pero isa lang ang sigurado niya. Hindi si Miranda ang asawa ni Eragon at hindi niya gusto ang pakiramdam sa babaeng ito. Nagpatuloy pa rin ito sa sinasabi kahit nahalata naman kay Griselda na hindi interesado. Of course, since siyang pinili ni Eragon, kahit na mahal ko si Eragon ay nagparaya ako. I tried, you know, kung sino-sinong lalaki ang pinapasok ko sa buhay ko just to get rid of Eragon into my life. But still, siya pa rin. I'm in love with him. I madly love him. And you know what I did, Griselda? Humarap sa kanya si Miranda na sabay na tumatawa habang may pumapatak na luha sa mga mata. Halos hindi makahinga si Griselda at hindi makapagsalita. Ngunit hindi iyon hadlang para kay Miranda para ipagpatuloy ang sasabihin nito at ang mga sumunod na sinabi nito ay labis na ikinagulat ni Griselda. I killed her. I killed my cousin. Walang pag-aatubiling sabi nito na nagpahilakbot kay Griselda. But that's what I thought dahil after 6 years, bumalik siya. I know, right? It sounds impossible, but that's the truth. Anito at lumapit sa kanya. Harap na harap ang mukha nilang dalawa.
Tinititigan siya nito na parang kinukuha ang kaluluwa niya. She shouldn't have come back. Sana, nanatili na lang siya sa kung saang impyerno ko siya hinulog. Dahil hindi ako magdadalawang isip na ulitin ang ginawa ko for my beloved Eragon. Matapos itong magsalita ay ngumiti ito ng matamis kay Griselda at tinapik ang pisngi niya. Go ahead. Thanks for listening and glad to see you, Griselda. Sabi nito at iniwan na siyang tulala at nanginginig sa hindi malamang dahilan. Nang wala na si Miranda ay tuluyan nang nanlambot ang mga tuhod ni Griselda. Hindi niya maunawaan ang nararamdaman at kung bakit siya apektado sa mga sinabi ni Miranda. Narinig ni Griselda na may tumatawag sa kanya, pero bago pa niya makita kung sino ito, ay bumagsak na siya at nawala ng malay. Samantala nataranta si Eragon nang makita si Griselda na bumagsak sa garden. Griselda! Dali-dali niya itong nilapitan at binuhat. Pinasok niya ito sa mansyon paakyat sa kwarto na pinagamit niya rito. Nakasunod lang si Manang Linda sa kanya. What happened to her, Manang? Punong-puno ng pag-aalala at gigil na tanong ni Eragon nang mailapag si Griselda sa kama. Hindi ko rin alam, iho. Where's Miranda? Umaling siya sa matanda. Ito kasi ang tumawag sa kanya na nasa mansyon si Miranda. Kaya kahit na may board meeting ay dali-dali siyang umalis ng kumpanya para umuwi. Nakaalis na siya. Tapos, nagkaganyan na si Ma'am Griselda. Wait for me, wife. Bulong niya sa asawa. Tumayo si Eragon matapos halikan sa noo ang walang malay na asawa at tumingin kay Manang Linda. Ikaw na munang bahala sa kanya, Manang. May pupuntahan lang ako. Tatawag na rin ako ng doktor. Tumango lang naman ang matanda bago siya umalis. Halos mamuti ang kamao niya sa pagpipigil ng galit. Kailangan niyang makausap si Miranda. Sa tuli ng pagkapatakbo niya ay nakarating siya kaagad sa condo unit na tinutuluyan ng international model na babae. Walang abog-abog niyang binuksan ang pinto at pumasok. Naabutan niya pa si Miranda na nagsusukat ng sapatos sa living area. Eragon, I missed you so much. Galing ako sa inyo pero wala ka ron. Ngiting sabi ni Miranda at yayakap na sana pero tinulak ito ni Eragon. What did you do, Miranda? Gigil na gigil si Eragon pero parang inosente namang tumingin sa kanya si Miranda. Did what? Eragon, kakarating ko lang ng bansa pero ganito ka kagad sa akin? Huwag mo kong gawing tanga, Miranda. Anong ginawa mo kay Griselda? Anong sinabi mo sa kanya? She fainted when I came home. Duro niya sa babae. Nothing. Kinausap ko lang siya. After hearing na bumalik na ang pinsan ko, ay umuwi agad ako rito para makita siya. I heard may amnesia siya. At ayaw mo munang ipaalala sa kanya ang totoo. I just talked to her. Kinumusta ko lang. Pero hindi nagbago ang emosyon ni Eragon. Malakas ang pakiramdam niya na may sinabi o ginawa ito dahilan para mawala ng malay ang asawa. Kapag nalaman ko na may sinabi ka o ginawa kay Griselda, alam mo nang mangyayari sa'yo. Kilala mo ko, Miranda. Eragon, I'm telling you the truth. Giit ni Miranda at akmang hahawak pa sana sa kanya pero umatras si Eragon. Huwag ka na muna magpapakita sa mansyon. Sabi niya pero umalma si Miranda. What? No! I'm Griselda's cousin. And I'm her husband. Natameme si Miranda sa pagsigaw ni Eragon. Tinitigan lang ito ni Eragon sa mata na puno ng kaseryosohan. I'm warning you, Miranda. Matapos iyon ay tumalikod na siya at umalis pero hindi muna siya uuwi. Kailangan niyang magpalipas ng galit. Ayaw niyang iuwi iyon at baka mapansin pa ng anak o ng asawa niya. I need some booze. Aniya sabay kabig ng manibela sa malapit na bar. Sa kabilang banda, lubog na ang araw ng magising si Griselda.
Masakit pa ang ulo niya pero bumangon na siya para tingnan si Ezreal. Bumabalik sa isipan niya ang nangyari kanina at ang pag-uusap nila ni Miranda. Nahihiwagaan siya sa babae at nawiwindang pa rin sa mga sinabi nito kanina. Lalo lamang dumami ang kalituhan sa isipan niya na sanhilang lang lalong pagsakit ng ulo niya. Papunta na sana si Criselda sa silid ni Ezreal nang madaanan na naman niya ang silid malapit sa kwarto ni Eragon. Sa 2 buwan niya sa mansyon ay madalas niyang nadadaanan iyon. Hindi niya alam kung anong meron sa loob dahil palaging nakalocked. Lumapit siya roon at pinihit ang doorknob. Akala niya hindi ito magbubukas tulad ng ilang beses na sinubukan niya, pero nagbukas ito ngayon. Bukas. Aniya sa sarili. Kinakabahan siya dahil alam niyang panghihimasok na ang gagawin niya. Pero parang may nagsasabi sa kanyang pumasok doon. Sisilipin ko lang naman. Sabi niya sa sarili. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Medyo madilim pa dahil nakapatay ang ilaw kaya hinanap niya ang switch. At nang magbukas ang ilaw, nagulat siya sa laman ng silid. Hindi silid kung saan pwedeng matulog ang inabutan niya sa loob, kundi silid na puno ng iba't ibang gamit. May mga alahas, gamit sa paghahardin, damit, sapatos at iba pa. Ngunit ang labis na kumuha ng atensyon ni Criselda ay ang malalaking larawan na nakasabit sa dingding. Para siyang binuhusan na nagyayelong tubig sa kinatatayuan habang nakatingala sa isang portrait ng 2 tao na parang bagong kasal. Ang isa ay si Eragon at ang isa ay... Ako? Ako ito. Hindi makapaniwalang sabi ni Criselda. Iniikot pa niya ang tingin sa buong silid at iniisa-isa ang bawat larawan na nandoon kung saan lahat ay kasama siya. Para siyang kinapos ng hangin at nanginginig ang kanyang katawan. Sunod-sunod na ang hikbi niya sa dami ng katanungan at matinding pagkalito. Anong ibig sabihin ito? Bakit akong nasa mga larawan? Sino ba ako? Ano bang totoo? Ang hikbi niya ay unti-unting napalitan ng daing ng sumakit ang ulo niya. Sa pagpikit niya ay may mga mabibilis na larawan ng nakaraan ang nagbabalik. Napaluhod siya, hawak pa rin ang sumasakit na ulo at sumigaw. Biglang bumukas ang pinto. Criselda! Tumingala siya sa lalaking pumasok at nakaluhod sa harapan niya. Eragon, anong ibig sabihin ng mga to? Ano to? Tanong niya sa kabila ng pagdaing at hikbi. Criselda, I can explain everything but please we need to get you to the hospital. Namumula ang mga mata ni Eragon at amoy alak. Pero sa kabila nun ay hindi nito maitago ang labis na pag-aalala. Bago pa makapagsalita si Criselda ay binuhat na siya ni Eragon bago nandilim muli ang paningin niya. 2 araw na ang lumipas ngunit wala pa ring malay si Criselda. Nananatili pa rin sa tabi niya si Eragon na nakahawak sa kamay ng asawa. Wake up, wife. We're waiting for you. Ezreal's waiting for you. I am waiting for you. Masuyong pakiusap niya sa asawa habang hinahaplos ang pisngi nito. Sinabi na ng mga doktor sa kanya na wala silang nakita na anumang malalang problema kay Criselda. Ngunit nag-aalala pa rin siya. Ayon pa sa mga ito ay posibleng nagbabalik na ang alaala ng asawa niya. Kaya sumakit ang ulo nito at hanggang ngayon wala pang malay. Hindi na umalis si Eragon sa tabi ni Criselda. Gusto niyang siya ang unang makita nito kapag gising na ito. Ang anak niya ay pinaalaga niya muna sa mga magulang. Wife, please, wake up. I love you, wife. I love you. Paulit-ulit na bulong ni Eragon na nakasubsob na sa hospital bed ni Criselda. Maya-maya pa ay may naramdaman siyang humahaplos sa mukha niya. Napadilat siya at agad na tiningnan ng asawa na ngayon nakadilat at nakatitig sa kanya.
I love you too, husband. Nakangiting sabi nito sa kanya. Criselda! Wife! Nanlaki ang mga mata ni Eragon at agad na niyakap ang asawa. Napatawag agad siya ng doktor para suriin ang asawa. Wala namang nakitang problema kay Criselda maliban sa kailangan pa nitong magpahinga dahil sumasakit pa ang ulo nito. How are you? Kamusta ng pakiramdam mo? Malambing na tanong ni Eragon sa asawa. Nakangiti siyang tiningnan ng babae at hinaplos ang pisngi niya. Napapikit si Eragon at hinuli ang kamay ng misis. Na-miss niya ito. Madalas kasi yung gawin ng asawa niya noon pa. Maayos na ako. Nahihilo pa ng konti pero maayos na. At nakakaalala na ako, Eragon. Muling dumilat si Eragon at tinitigan ang mga mata ni Criselda. Nakabalik na nga ito. Naaalala na nga siya nito. Malambing na ulit ito sa kanya. I'm sorry kung matagal akong nawala, husband. Hindi ko kayo naalagaan ni Ezreal. At hindi ko man lang nasubaybayan ang paglaki niya. Wala ako noong mga panahong kailangan niyo ako. Biglang humikbi si Criselda at naluha. Dali-dali naman iyong pinunasan ni Eragon. Shh! You don't have to say sorry. Wala kang kasalanan, wife. Kalimutan mo na yon. Ang importante ay nandito ka na at naaalala mo ng lahat. Sabi ni Eragon para pakalmahin ang asawa. Pumikit si Criselda at huminga ng malalim. Nang dumilot ito ay nakatitig lang ito sa kisame. It's Miranda. Ang pinsan ko ang may kagagawa ng lahat, Eragon. Siwalat ni Criselda. Huminga ng malalim si Eragon at minasahe ang kamay ng asawa tulad ng nakagawian niya noon. I already suspected her, wife. Pinaiimbestigahan ko ulit kay Theo ang nangyari at si Miranda ang tinuturo nila. But now, ikaw na mismo ang nagsasabi ng katotohanan. I promise na mananagot siya. Kahapon lamang nang matanggap niya ang report mula sa mga inutusan niya, ay tinuro ng mga ito na suspect nga si Miranda sa nangyari kay Criselda. Medyo nadismaya siya sa takbo ng kaso dahil 6 na taon pa bago natuklasan ang ginawang krimen ni Miranda. Kung hindi pa niya natagpuan si Criselda, ay hindi lalabas ang totoo. Pinabantayan kaagad ni Eragon si Miranda para hindi makatakas o makagawa ng anumang masamang balak para sa asawa niya. Naaalala ko ng lahat, husband. Naaalala ko yung gabi na aksidente ako. Wika ni Criselda na nagbabalik na sa isipan ng mga nangyari. You don't have to say it now, wife. Baka kung mapano ka. Hindi. Kaya ko, Eragon. 6 na taon ko itong nakalimutan. Kaya hayaan mo kong sabihin sa iyo ang mga nangyari noon. Sige, but you can stop when you feel hurt, okay? Tumango si Criselda bago nagsimulang magkwento. Nasa Singapore ka para sa negosyo noon, husband. Natatandaan ko na after natin mag-usap ay tinawagan ako ni Miranda. Kailangan niya raw ang tulong ko dahil broken-hearted siya. Parang kapatid ko na si Miranda, kaya hindi ko maatim na pabayaan siya kaya pinuntahan ko siya. Madilim nung gabing yun at bumubuhos ang ulan. Nasa isang bangin ako na malapit sa tabing dagat. Tapos... Wife, hindi mo kailangang balikan ng masakit na alaalang iyon. Pigil na ni Eragon habang pinupunasan ang luha ng asawa. Hindi niya na kayang makita ang asawa na nangihirapan pero mapait na ngumiti at umiling ito sa kanya. Ayos lang. Sabi nito at huminga ulit ng malalim upang magpatuloy. Malapit na sa bangin ng kalsada nang may bumangga sa likuran ng sinasakyan ko. Madilim man nung gabing iyon, pero nakita ko si Miranda. Siya ang nagmamaneho ng sasakyang iyon. Binitgit niya ang sinasakyan ko hanggang sa mahulog ako sa bangin. Nagdamo ako ng maraming sugat lalo na sa ulo. Pero pinilit kong lumabas ng sasakyan para humanap ng tulong bago sumabog ang sasakyan at nahulog ako sa dagat.
Napapikit si Eragon habang nasa mga labi ang kamay ng asawa. Hindi niya alam ang mararamdaman habang pinakikinggan ang trahedyang sinapit ng asawa. Sobrang durog na durog siya noong ma-recover ang sasakyan ni Criselda sa bangin. Ayon sa pulisya, kasamang sumabog ang misis niya sa kotse o di kaya ay tumilapon sa dagat. Pero wala namang maipakitang katawan ng mga pulis, kaya umasa talaga siya na sana buhay pa ang misis niya. Nagpatuloy pa si Criselda sa pagkukwento. Isang himala ang nangyari sa akin, Eragon. Akala ko, katapusan ko na pero binigyan ako ng Diyos ng ikalawang pagkakataon para mabuhay. Napadpad ako sa isla ng Santa Ines at sila Nanang Tulisa at Tatang Nestor ang nakapulot sa akin. Pinilit kong lumaban para sa inyo ni Ezreal. Eragon, pero nakalimutan ko kayo. Sorry. Humahagulgol na si Criselda matapos magkwento, kaya tumayo na si Eragon. Iyakap niya ang asawa at pinakalma ito. Calm down, wife. Everything's gonna be alright. Pagbabayaran natin si Miranda sa ginawa niya. Nilinlang niya kaming lahat. Noong nawawala ka, ay sinisisi niya ang sarili dahil siya ang dahilan ng pagalis mo. Pero siya palang tunay na dahilan ng pagkawala mo. Sabi ni Eragon habang hinahaplos ang likod ng asawa. Isang linggo ang nakalipas at nakalabas na ng ospital si Criselda. Pinahuli na rin ni Eragon sa pulis si Miranda. Pero kalaunan ay dinala naman ito sa mental facility dahil nabaliw ito. Ganon pa man ang nangyari ay pinatawad na ni Criselda ang pinsan. Naawa siya rito dahil nagmahal lang naman ito. Pero dahil sa hindi ito makatanggap ng pagkatalo, ay hinayaan itong lamunin ito ng galit. Samantala, ang mga nagtangka namang kumidnap kay Ezreal ay nahuli na rin. Kahit naligtas na ang mag-ina sa masasama, doble ingat pa rin sila palagi. Lumipas pa ang mga buwan at sumapit ang anibersaryo ng kasal nina Eragon at Criselda. Sobrang espesyal ang araw na iyon sa kanila, lalo na para kay Criselda. Gusto kong magpasalamat, unang-una sa Diyos dahil sa himalang ginawa niya. Binigyan niya ako ng ikalawang pagkakataon pa para mabuhay. Oo, nawalan ako ng alaala sa loob ng 6 na taon. Pero binalik niya ako sa mga taong nagmamahal sa akin sa kamangha-manghang paraan. Sabi ni Criselda hawak ang mic at nakatingin sa mga bisitang dumalo sa pagdiriwang. Pinigil niyang umiyak, ngunit tinraidor siya ng mga luha na biglang nagbagsakan. Sinong mag-aakala na ang batang niligtas at dinala ko noon sa apartment ko ay anak ko pala? Dinala siya sa akin ng Diyos para maging daan na mabuo akong muli. Mahiwaga talaga ang buhay. Ako mismo ang magpapatunay na wala talagang imposible sa Diyos basta may pananalig. Tiningnan niya ang anak na nakaupo sa tabi ng mga magulang ni Eragon. Nagpapasalamat din ako sa mga taong naging bahagi ng buhay ko sa lumipas na 6 na taon. Sunod naman niyang tiningnan ang mag-asawa na sina Felisa at Nestor na umaruga sa kanya. Ganon din si Stephanie na naging kaibigan niya. Inimbitahan niya ang mga ito lalo na ang mag-asawa na gusto niyang manirahan na kasama nila. Pumayag naman ang mga ito kaya labis ang saya niya at hindi na siya mag-aalala para sa dalawang matanda. Maraming salamat sa inyo dahil naging instrumento kayo para mahanap ko ang daan pabalik. Pinisil ng asawa niya ang kamay niya para pakalmahin siya. Tiningnan niya ito at nginitian. Pinupunasan ito ang mga luha na bumabagsak sa kanyang mga mata. At sa iyo, husband, maraming salamat dahil kahit na nawala ako ng 6 na taon, alam kong ginawa mo ang lahat para hanapin ako at maging ama at ina sa anak natin. Salamat dahil hindi ka sumuko. Never, wife. Never.
Sabi ng asawa niya na siya lamang ang nakarinig. Alam ko, husband. Kaya sigurado akong isa ang pagmamahal mo. Sa dahilan kaya ako nahanap ang daan pabalik dito. At makasama kang muli. Kayo ng anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Niyakap niya ang asawa at hinalikan sa labi. Nagpalakpakan naman ng mga tao na naging emosyonal din sa talumpati ni Criselda, lalo na ang mga naging saksi sa pinagdaanan nilang dalawa. Matapos ang halikan ay nakangiting humarap muli si Criselda sa mga bisita. Tinawag niya ang anak na mabilis tumayo at lumapit sa kanila. Yumakap pa ito sa kanilang dalawa bago tumingala kay Criselda. Mami, sasabihin mo na ba kay Daddy? Tanong ng bata na narinig ng karamihan. Nagtataka namang pinagmasdan ni Eragon ang mag-ina. Sabihin ng ano raw, wife? Tanong ni Eragon. Ikaw nang magsabi, anak. Wika naman ni Criselda sa anak. Inabot ni Criselda ang mic sa anak kasabay ng pagkuha niya ng isang maliit na bagay sa loob ng suot na gown. Pag-abot ni Criselda ng bagay na iyon kay Eragon, nanlaki ang mga mata nito kasabay ng sigaw ni Ezreal. Mommy's pregnant! Magiging kuya na ako! Masayang anunsyo ni Ezreal. Hiyawan ang mga bisita sa nalaman. Hindi agad nakahuma si Eragon kung hindi pa ito siniko ni Criselda. Yes! Magiging daddy na ulit ako! Masayang hiyaw ni Eragon ng matauhan. Niyakap nito ng mahigpit ang asawa. Pagkatapos ay binuhat nito ang anak. Makalipas ang 9 na buwan, ay isinilang ni Criselda ang bunso nila. Isa itong babae kaya naman tuwang-tuwa ang anak nila dahil may baby sister na raw itong poprotektahan. Naging maayos na ang buhay nila. Wala na rin nagtatangka sa buhay nila. Nais man nilang ilihim sa publiko ang pagkakaroon ng ikalawang anak para maging pribado ang buhay nito at hindi magaya kay Ezreal na laging pinagtatangkaang kidnapin. Ngunit kusa rin iyong kumalat sa publiko, lalo pa at naging sentro ng usapan ang pamilya nila mula nang magbalik si Criselda. Ang padre pamilya na si Eragon ay hindi makapapayag na mapahamak na naman ang mag-iina nito. Kaya naman magagaling na mga bodyguards na ang kinuha nito para mapanatili ang kaligtasan ng pamilya nila. Family will always stand by your side, kahit ano pang mangyari. Kahit ano pang sitwasyon o pagsubok ang dumating. Magkawalay man ang matagal, sa pamilya ka pa rin babalik. At habang buhay na ipagpapasalamat ni Criselda na binigyan siya ng ikalawang pagkakataon na makabalik sa pinakamamahal niyang pamilya. The end. Kung nagustuhan niyo ang istorya natin ngayon, huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching and listening. See you on our next story. Ingat and God bless.